Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po mga kapatid at welcome po sa ating programa sa hapong ito na ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. So ngayon po sa hapong ito ay maraming salamat po sa mga nanonood sa ating online. Medyo magugulat lang po kayo ngayon na pong araw na ito. Ayan, na kung saan kami po ay inyo pong makasama sa 2 oras sa pag-aaral. So medyo kami po ay on behalf ng 4 na magigiting na mga mangangaral ng ating pong iglesia ng Adventista na si Brother Fernando Camacho, Brother Raymond Cada, Brother Aldrin Ruetas, Brother Lino Suniga, ay kami po ngayon at aking kasama ang siya munang upo sa hapong ito. Nawawag po kayong umalis, po, at huwag po kayong magulat. Magulat po kami, wala na po kayo lahat, hindi po. Sa tulong po ng ating Panginoon ay tayo po ay makapulot ng mga aral na ating po mapag-aaralan din naman mula sa kanyang mga salita. So ako po, Sir Sharon de los Reyes, ayan kayo po yung pinanonood mula po sa mga kabataan. Ayan, ako po rin ay kanina kasama. At ang makasama ko po ngayon ay ang asawa po na ating dating head elder na Sister Ana Patalinhog. Ayan, so babati po muna kami. Ate Ana, ikaw po muna bumati sa mga kasama natin sa live. Ayan, so nakita po namin sa live niyo po mga pangalan. Maraming salamat po, Sister Ana. Okay, binabati ko unang-una ang aking husband, Samuel Patalinghog, at si Juanito Abot. Salamat kapatid. At ganun din, nandito pa yung iba, no? Alam ko nanonood yan sila Ate Ruth. Hi Ate Ruth. At ganun din, yung iba pa natin kasama si Brother Early 7 Strike Land. Alam ko nanonood ka yan, brother. At ang iba pa naming mga kaibigan dito sa ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Ayan, tunay nga po na alam ko po yung ating pong mga kaibigan, ating pong mga kasama ngayon. Alam ko po na mamimiss nyo ang ating pong 4 na magigiting na mga ngaral. Ngunit sa mga circumstances po na kailangan din po nilang gawin mula po sa pamilya ng Fernando Camacho, kami po nakikiramay sa pagpanaw po ng inyo pong kapatid na Sir Edna. So, hindi po nawa tayo sa hapon ito, ay panalangin po natin ang kapayapaan sa mga puso ng naulila pong kamag-anak ni na Brother Fernando Camacho. Tunay nga po sa hapon ito ay hindi tayo po ay it's not only what we call coincidence, pero ito po ay tinadhana din naman ng ating Panginoon na tayo magkakasama sa hapon ito sa pag-aaral din naman ng kanyang mga salita. So ngayon po, pong binabati rin naman ay pong mga kapatid na nasa ibang bansa, si Brother Jasper, Sir Nanette Donoso, ayan, so tumamtabay kailan yan best. Ganun din po yan, Sir Michelle, kamusta ka na dyan sa Israel? Nasaan ba si Ate Michelle din ngayon, no? So ayan, ganun din po kay Sir Nancy, ayan, si Sir Ann Donoso. At ngayon po sa hapon ito, bago po sa ating pag-umpisa, alam ko po na excited kayo kasi excited din po kami. Ayan, so sabi nga po namin ni Ate Bot sa tulong ng Panginoon, tayo po ay makapag-aral sa magandang topic. At kung may mga tanong po kayo, wala pong problema, magtanong lang po kayo. At sasagutin po natin yan mamaya. Pagsimula po tayo. Hindi po namin sasagutin, pero sagutin po namin kung paano natin sasagutin ay yung mga katanungan sa hapon ito. So Ate Bot, sa ating panimula tayo po muna ay manalangin. Sige, tayo ay manalangin.
Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa patnubay ng inyong Santong Espiritu sa aming gawain ngayong hapon ng paglilingkod sa aming mga manonood at sa aming mga kapatid na nagnanais na matuto pa tungkol sa inyo. Ganun din po kami na narito ay natututo din po kami at ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa iyong mayamang basbas at pag-ibig sa bawat isa. Ang lahat na ito ay aming hinihiling, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang na pong lahat sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan po, do. So, muli po ay magandang hapon po sa inyong lahat. So, kayo po ba ay excited na? Kasi kami rin po ni Ate Bot dito ay pinapawisan din naman. Mainit. Ano po sa ating harapan? Mainit din pala makaharap ang mga taga-subaybay. Kahit ng may apat aircon, na ito. no? Kahit may aircon po, nararamdaman namin. Napipressure din pala kami. Ayan, kasi hindi namin alam. Baka magtanong kayo dyan. Kaya sa men, alam mo na, huwag ka masyado magtatanong ha. Pero kung kayo po naman ay may mga katanungan, ayon po sa mga previous sa mga topics ng ating po mga kasama rito, ay maaari po ninyo i-post yan dyan. Yun nga lang po, ay sasagutin nila din yan. So yung matanong po ninyo para sa kanila, ay sila din po ang sasagot. Kami po ngayon, kung may tanong kayo sa amin, sasagutin po kami. Ayon po yun sa ating pong kakayanan mula sa Panginoon, nasagutin na inyong mga katanungan. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang aming pong topic ngayon ay isa pong napakaganda. Hindi lamang po para sa atin, ganun din po sa ating lahat in general po, ang ating pong pag-aaral sa hapong ito. Tunay nga po na kung saan ang mga salita sa kasulatan ang siya magbibigay linaw. Kasi alam mo, Ate Bot, madali namang mag-aral, no? Madaling pag-aralan ang bawat ng mga mensahe ng mga kapatid. Gusto nating pag-aralan na iba't ibang topiko. Pero minsan kasi mas mahalaga rin maunawaan natin paano ba tayo, no, bilang mga isang tao, hindi man lang tayo Kristiyano, but then as a person alone, no, how do we behave? And especially when we find Christ, kung makita natin si Kristo, paano naman tayo gumagawa at naglilingkod sa Kanya. Di po ba? Kasi personal relationship is very important sa ating pong mga buhay. Ganun din po sa ating pananampalataya. Di po ba? Na kung saan mula po sa CP at sa sulat ng ating ng Biblia na ating pong matatagpuan ay napakarami naman na mga aral na kung saan matutunan natin upang hindi tayo magbangayan. Di ba? Wala pong debate sa hapong ito, no? Wala rin po kaming ididebate sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Kami po yung mga harmless. Ayan. Story. Hindi po kami po yung mga harmless naman. Kaya maging mabait lang po kayo dyan, ano? Kung may mga matindi po kayong katanungan, si John Lloyd po ang sasagot niyan. At si Kuya Fernando Camacho. Ngayon po, ayan, sa hapong po, talaga po nanonood sila, Sister Ye, Brother Fernan, ayan, kayo po ay makauwi nawa ng ligtas dito po sa atin, po sa Dasma. Medyo mahaba-haba rin pala ang travel, no? Mula po sa Pampanga kagabi, 9:00 ng gabi sila nakarating doon. 9 hours din yung travel kasi sobrang hirap po ng travel going to Pampanga din. So, kaya po din sila makaabot ngayon kasi ngayon po ang libing naman ng kanyang kapatid, po. So, ngayon po, sabi nga natin, no, ang topic po natin ay nga Ate Bot ang topic natin sa hapong ito? The retribution. Ayan, no? Bali, ang mangyayari lang sa atin ngayon ay mag-storytelling kami. Hindi naman po, ayan. Kayo mag-alala, basta po sa pag-aaral, mukha lang siyang storytelling, pero ready naman po to si Ate Ana. It's about the retribution. Sabi nga po, medyo mahirap ang title. Diba? Pero hindi po. Konti lang. Mukha lang siyang mahirap sa English, di po ba? Kapag tinagalog natin, mas mahirap din pala ito. Sister, ayan. So, ang ating pong topic is about the retribution. Ano ba ang retribution? At bakit at sino ba bilang mga manggagawa at mga anak ni Kristo sa hapong ito? Bakit kailangan nating malaman? Ano ba ang stories po na ating pong pag-aaralan ngayon? At doon tayo po iikot ang ating topic sa maghapong ito na kung saan marami tayong matutunan mula sa sipi ng Biblia kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay pinagkaloob niya sa ating mga makasalanang tao. Paano niya tayo patuloy na tinatawagan na manumbalik, lumapit, kumapit sa Kanya kahit sa kabila ng ating pagkakasala, na parang minsan talaga hindi natin deserved
Diba? Sino bang well-deserved dito sa blessing and mercy ng ating Panginoon? Sa kabila ng ating mga kasalanan, we know that this sin also has separated us from the love of Christ, yet His love has never ended talaga at hindi matatapos sa atin. Kaya pa sa hapong ito na kung saan bilang mga nakaalam ng katotohanan, bilang bagong mga nag-aaral kay Kristo, bilang mga kapatid na kasama natin sa hapong ito, no, gaano ba kalawak ang pag-ibig ng Diyos bago niya tayo patawan ng mga parusa. Diba? Tama. Is it, do we blame Christ o sinisisi ba natin siya sa mga nangyayari sa ating buhay? Diba? Kasi marami sa atin, Ate Bot, na kung saan talaga ay minsan isipin nila ng pag-ibig ng Diyos ay ano daw, mabagsik. Kasi merong judgment. Diba? Inaalis nila yung judgment kasi pag may judgment daw, mabagsik ang pag-ibig ng Panginoon. Pero sa hapong ito, mapag-aaralan natin kung gaano kalawak at kabuti ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pag-ibig na sa ating mga makasalanan ay nagbigay siya ng mga paalala bago po tayo harap sa kanyang kaparusahan. Kung tayo ay parurusahan o kung tayo naman ay merong buhay na walang hanggan. So ngayon po ay dadako kami ni Ate Bot. Ako po ang kanyang tagabasa ngayon. Ayan, sa Retribution, the story of David and Shimei. Yes, Shimei. Ayan, si Shimei, no? Makikita natin to mga kaibigan. Buksan po natin ang ating mga Biblia para makasama po namin kayo sa pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Sa 2 Samuel chapter 16. Ayan. Verses 5 to 11 at actually hanggang 13 siya. Yan. Sige. 5 to 13. Dito natin malalaman. Ito po si si Haring David na ito, no, Ate si Haring Bot, ayan. David. So babasahin ko po sa talata po ng 2 Samuel 16. At nang dumarating ang hari sa Bahurim, narito lumalabas na mula ro'y isang lalaki sa angkan ng sambayanan ni Saul, na ang pangalay si May na anak ni Gera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas. Sa English po kasi talaga it was a curse, no? Ayan. Pagsumpa. Ayan. Sige po, kuya. Next po, verse 6. At kaniyang hinagis ng mga bato si David at ang lahat ng lingkod ni Haring David at ang buong bayan at ang lahat ng malalakas na lalaki ay nasa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa. At ganito ang sinabi ni Shimei nang siya'y nanunumpa, lumayas ka, ikaw na lalaking mabagsik at hamak na lalaki. Ibinalik sa iyo ng Panginoon ang buong dugo ng sambayanan ni Saul na siya mong hinalinhan ng pagkahari. At ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak at narito, ikaw ay nasa iyong sariling kasamaan sapagkat ikaw ay lalaking mabagsik. Verse 9, nang magkagayoy sinabi ni Abizai na anak ni Zarvia sa hari, bakit susumpain nitong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako at sinasamo ko sa iyo at pugutan ang kanyang ulo. Verse 10, at sinabi ng hari, anong ipakialam ko sa inyo? Kayo mga anak ni Zarvia, sapagkat siya'y nanunumpa at sapagkat sinabi ng Panginoon sa kaniya, sumpain mo si David. Sino nga ba ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? Verse 11, at sinabi ni David kay Abizai at sa lahat niyang malingkod, narito ang anak ko, na lumabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay. At ito po si Absalom, di ba? Gaano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng Benjamitang ito? Bayaanin niyo siya at manumpa siya sapagkat inutos ng Panginoon sa kaniya. At sinabi ni David kay Abizai, at sa lahat niyang mga lingkod, narito ang anak ko. Tapos ito to ko, Hindi, hanggang 13. 12 na po. 12. Yan.
Sabi po dito, marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin at gagawin ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. And verse 13, sa gayoy nagpatuloy ng lakad si David at ang kanyang mga lalaki, at si Simei ay yumaon sa tagiliran ng bundok sa tapat niya at sumusumpa habang siya yumayaon at hinahagis ng bato siya at nananaboy ng alabok. Diba? Binabato siya, no? Di ba? Na kung saan, alam natin, no? Imagine nyo po, mga kapatid, mula po dun sa verse 5 pa lang, Ate Bot, no? Na si Haring David, na kung saan ito ay nagkaroon ng faction, no? Sa kanyang anak at ganoon din sa mga lahi mula dun sa mga loyalty ni Saul. Di ba? Kasi iniisip po ni Simei na inangkin ni David ang pagiging hari. At ngayon naman, ang kanyang anak na si Absalom ang humahabol naman kay David. Di ba? Inaagaw yung kanyang kaharian. Kaharian. Pero tingnan po natin, no, Ate Bot, sa story po na ni David dito, no, na kung saan makita natin, gaano nga ba naging kasama si David? At bakit gano'n na lamang ang paghatol sa kanya ni Simei? At bakit niya sinasabi na hayaan siya dahil maaring ginamit ng Diyos ang lalaking ito upang siya ay sabihan, i-rebuke sa kanyang kasalanan. Ate Bot. Oo, tama. Kasi ito nga ang nangyari kay David, nakita natin yung kababaang loob ni David, di ba? Kumbaga, yung pagsisisi niya sa nangyaring kasalanan na ginawa niya, alam niyang ito ay darating, di ba? Lahat yan, yung ating ginagawang kasalanan, meron niyang tinatawag na consequence, di ba? Ang Diyos nagpapatawad, pero ang consequence hindi tinatanggal ng Diyos. Ang maganda lang sa Panginoon, kapag dumating yung consequence sa atin, ng ating kasalanan, binibigyan niya tayo ng grace, no? Para tayo ay kumbaga yung ating pagbabago ay magpatuloy, tuloy-tuloy, 'di ba? Yung ganon. So, ang Panginoon ay gina-guide si David. At sabi nga niya kay Abishai, hayaan mo lang siya. Kung ginagawa niya yan sa akin, yan ay pinahintulot ng Panginoon na gawin niya sa akin ngayon, 'di ba? Baaring bibigyan niya ako ng pagpapala sa susunod na panahon. Yun ang doon 'di ba? Kasi ang nangyari nga, si Absalom tinatanggal sa kanya yung kaharian. Dahil nga, yung naalala niyo yung kasalanan ni David na kay Batseba, 'di ba? Yun, na inanuhan siya ni Nathan. So, andoon yung judgment ng Panginoon kay David na kumbaga, yung kanyang mga anak, 'di ba, nagpatayan nga yung mga ibang anak niya, 'di ba? At yun nga, si Absalom ay isa sa ginamit ng kaaway para si David ay masaktan, 'di ba? Parang naalala mo ba, sister, yung yung panahon ng si Lucifer ay nagrebelde sa Panginoon, 'di ba? Naalala mo 'yun na ang ama, 'di ba? Nandoon siya sa mismong katabi ng ama, siya yung nagtatakip kasi sa trono ng ama, si Lucifer. So mas kilala niya, close sila 'di ba? Pagkatapos siya yung mag-aaklas, siya yung magre-rebelde, gusto niyang agawin yung kingdom ng Ama, ng Diyos, samantalang siya ay isang created being lang. So dito sa pangyayari sa buhay ni David at ni Absalom, dito mo makikita yung parang inulit ni Absalom, no? Yung ginawa ni Lucifer sa ama. Dethrone, no? Oo, di ba? Gusto niyang i-dethrone yung kanyang ama. Biro mo, no, galing sa tiyan ni David, kumbaga, yung sa lahi niya, galing talaga, anak niya talaga. Pagkatapos biglang gano'n, no? Buti sana kung ampon, di ba, no? Maintindihan natin. Pero hindi niya talaga flesh and blood. O, di ba? Ngayon, dito tayo kay Shimei. Kasi si Shimei, ang akala niya nga na si David ay inagaw yung kingdom ni Saul. Kasi kalahi siya ni Saul . Ngayon, hindi niya naintindihan na ibinigay ng Diyos yung kaharian kay David. Pero, tinanin niyo, no, yung conflict.
pwede magsabi si David, mga tuwiran siya, hindi ko yan inagaw. It was given eh. It was given to me, di ba? Ang haba kaya ng ng pagtsatsaga ni David bago ibinigay sa kanya. O, kasi kabataan pa lang, di ba? Mula kabataan, talaga he was pa chosen siya, binigyan na siya inanoint na siya ng na maging hari. Pero biro mo, ang tagal, no? Dumating pa sa point na naging fugitive siya, di ba? Hinahanap siya ni Saul para patayin. O, di ba? Tapos nung naibigay na sa kanya ng Panginoon, tapos pagbibintangan pa siya ng agaw, no? Kaya sabi ni Shimei, dapat lang sa'yo yan. Kasi nang agaw ka, kaya ngayon inagaw ng anak mo yung kaharian mo, di ba? So parang sabi nila, karma, no? Parang, yun, retribution din. Pero hindi di ba? Hindi pumayag ang Panginoon, no? Na ang kaharian ni David ay maagaw ng kanyang anak dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero sa panahon na yun, parang, di ba, dumadating ba sa buhay natin mga kaibigan, mga kapatid, na parang talong-talo tayo sa sitwasyon, di ba? So, ito yung maging lesson sa atin kung paano ang naging attitude ni David, no? Na makapagbigay sa atin ng pag-asa, no? Na kahit parang tinatapak-tapakan tayo, inaapi tayo. Tinon yung ginagawa kay David, hindi niya deserving, kumbaga, hari siya, no? Oh, imagine mo, batuhin ka, no? Sumpain ka habang what's that? Sabuyan ka ng buhangin, ng alikabok. Di ba? Which is, kasama niya ang mga loyal sa kanya. They were great men. Hindi lamang sila basta-basta mga utusan ni David, but they were soldiers. Tama. Di ba? Sabi niya, Haring David, sino tong asong patay? And they called him na walang kwentang tao. Totoo. Di ba? Sino tong taong to na walang kwenta upang sabihan ka ng ganyan? Siguro, in typical sa ating ngayon, kapag ikaw mangangaral, tapos bigla ka lang na nasabihan ng ganito in front, kasi maraming mga, di ba, masakit minsan eh. Pero may kita natin si David talaga sa niya, sa daanan, kasama niya pa yung kanyang mga tauhan, hindi lang siya eh. Pero yung mo bilang hari na kung saan makita mo sa kanya yung karakter na kung saan hayaan mo, di ba? He still rebuke his own. Diba? Na bakit mo siya papatayin? Sino ka? Diba? Para gantihan ang lalaking ginamit din naman ng Panginoon. So, yung Bot, makita natin yung aral na minsan pala to rebuke us. Also, minsan masakit, diba? Pero sa makasalanan natin ginagawa, God will use some people to rebuke us from our sin. Upang mapakita, kasi walang kasalanan minsan but to test us. Pero kasalanan ba ang Bot, yung sabi nga, yung paghiganti? Kasi pwede na may paghigantihan to diba? Kasalanan ba maghiganti sa ibang tao? Sa tao mismo, na gumawa naman ng kasalanan sa'yo? Sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti, di ba? Nasa Revelation yun. Kaya hindi tayo pwedeng gumanti, no? Tayo ay tinuturuan ng Panginoon na huwag gumanti. Tulad ng parable ng Panginoon sa parable of tares and wheat and tares, di ba? Ang sabi ng mga doon, alagad, ay Panginoon, bubunutin na namin, di ba? Ayun parang way na isang paraan ang paghihiganti yun. Kasi aalisin mo yung mga tears o yung mga, kumbaga sa tao, mga masasamang ugali. Mo na agad sila, bibigyan mo na sila agad ng judgment. Akala natin, they were wicked. Pero sabi ng Panginoon, wag. 'Di ba? Anghel ang mag-harvest niyan kasi sila ang nakakaalam, 'di ba? At ang Panginoon kailan ba ang harvest time? 'Di ba pag dating na ng second coming? So, alam na ng mga anghel kung sino yung dadalhin sa langit at yung iiwanan. So, ganun din sa atin ngayon, no? Hindi tayo pwedeng gumanti. Kasi hindi natin kita ang puso ng mga tao. Malay natin, kaya siya masamang ugali dahil meron siyang problema. Diba? O kaya naman, naranasan niya yung pagmamalupit sa kanya nung bata pa siya. So, walang naturo sa kanya. Kaya, ganun. Tingnan natin yung mga background minsan kung bakit ganun ang mga tao. At laging dapat nagpapatawad tayo kahit tayo ay
sabihin na natin sinasaktan, ano? Kagaya ni David, nagpatawad agad siya, 'di ba? Nakatuwa lang kasi natapon natin no, bilang isang hari. Alam naman talaga ni David na he was chosen, ano po. Kasi nung nakita pa lang siya, siya ay nanoit agad, no, ay ito yung magiging sunod na hari. At nung nalaman talaga ito si Saul kasi he was very close to David. Kasi after that he killed Goliath, David spent his time in the, dun sa kingdom kasi siya yung harpist eh. Diba? Siya tagapagpalas ng masamang spirito kay Saul kapag may sanib siya. Pag sasanib siya, magpipray lang ng harp si David. And this, spirit, yung mga bad spirit talaga would flee from Saul and he could sleep. Pero nandun talaga yung jealousy, no? Nung nalaman niya na itong lalaking to nakasama niya, ay ay magiging hari, at talagang he spent his time to fight and to kill him para hindi siya maging hari. Diba? So, makita po natin na kung saan ang pagpili talaga ng Diyos ay hindi nagkakamali. Diba? They may fall into this sin, diba? Mag-fall man sila, may flaws talaga sila. Kasi niniwala ako sa ating pong pananampalataya, lahat tayo ay may kahinaan. Gaano pa tayo kagaling sa Biblia, may kahinaan tayo. Minsan ang ating kalaban ay ating karakter. Diba? Hindi yung sa magagaling tayo sa teolohiya, magagaling tayo sa lohika, pero pagdating naman sa karakter, doon po talaga tayo natitira ng ating kaaway. Di po ba? So bilang mananampalataya, makita po natin yung sabi nga, yung karakter ni David, no? Na ipinakita niya at hindi nga po talaga siya agad nagalit. Kasi siguro ate ba, ibang hari yun? Kung si Jezebel na Reyna yun, the wicked queen, ewan ko na lang. Kung si Jezebel siguro napadan at binato ng bato, wala na po, gut-ulo talaga to. Sabi nga ni kasama ni David, no, ng kanyang soldier, bigay mo sa akin to. Puputulan ko ng ulo, pero sabi David, hindi, hayaan mo siya. So sabi nga sa aklat po ng Romans 12:19-21 kay John Lloyd, paki-flash naman at mabasa natin. Romans 12:19-21. Bago po tayong patuloy sa story, ay basahin po natin ito. Nakalagay po, no, huwag kayong higantihan mga iniibig. Sa mga kapatid, no, kung kayo po may kaaway, huwag kayong maghiganti. Diba? Kasi nasa sulat, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Alam naman natin, no, when it comes to retribution, talagang darating ang panahon na may galit ang Diyos. Totoo. Diba? Dun sa judgment day talaga. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tama. So David also knew exactly that vengeance was not his. Parang sabi niya, no, ibinibigay niya ito saan? Sa Diyos. Sabi nga sa huling talatang binasa natin kanina, baka ako ay pagpalain din naman ng Diyos sa sumpa ng lalaking ito. Tama. So, Kuya Johnny, pag sinusumpa ka pala dahil sa iyong pananampalataya, sa bandang huli ito ay nagiging blessing. Pagpapala o blessing. Diba? Mga kapatid, kung kayo pa'y sinusumpa at galit na sa inyo, mamatay ka na, may ganyan, no? Na hindi tayo mapapatawad, ay okay lang po. Sige, kasi nga, vengeance is not ours. Ano po? Tapos siya, meron lang akong segue, no? Nakita ko dito kasi dun sa Romans na ang Panginoon, hindi lang pala siya pag-ibig. Siya ay justice din. 'Di ba? Kaya wag tayong mag-alala kung dumadaan tayo sa parang napakahirap na pagsubok, na yung ating mga mahal sa buhay, siya pang nananakit sa atin, 'di ba? Ang Panginoon pa rin ang bahala sa kanila. Kasi hindi may nabasa ako sulat ni Ellen White, hindi daw pinalalampas ng Panginoon yung ginagawa ng mga tao sa kanyang mga anak. Biro mo yun? At sabi pa ni Ellen White, no, sabi niya, kapag tinatch daw ng kung sino man ang kanyang bayan o yung kanyang anak, parang si Jesus na rin ang tinatch nila. Talagang ipagtatanggol ka ng Panginoon. Oo naman. Diba? May time talaga na ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Hindi mo man agad makikita talaga yun eh. Dito kaya hindi pwede yung pangangatwiran ng mga taong na ngayon na, ay, maintindihan ako ni Jesus, pag-ibig naman siya eh. Hindi ganon. Kasi may judgment talaga. Ang Panginoon ay isa ring judge. Wise judge. Kaya sabi nga, if you don't want to be judged, don't judge.
Kasi you will be also judged. Because we are not a judge, but we are judger. A judger. May mag-judge ka, judger tayo, no? Pagpatuloy rin po natin, sabi nga, never do vengeance. Kagaya ni David, di ba? Sabi nga, hayaan mo lang yan. At pagpatuloy natin, Kuya John Lloyd, sa Romans 12:20 na yung sunod natin, no? Ayan. Kaya kung yung kaaway ay nagmagutom, ano na pong gagawin ng ating mga kapatid? Mga kapatid, kayo po may kaaway, nagutom, walang pera. Paano ba naman ito, ate? Paano kung nagutom ay yung pumatay sa anak mo ng rape? Di ba recently, ang ating mga balita tungkol sa mga batang nire-rape at pinapatay, china-chop-chop, chop-chop lady, chop-chop na lalaki. Paano kung ang nagutom na ito ay mapumatay sa iyong mahal sa buhay? Bibigyan mo pa doon ng pagkain kaya John Lloyd? Ito ba'y bibigyan pa ba natin ng pagkain dahil kaaway natin sila? Sila hindi lamang, kasi madaling sabihin, sabi nila, no? Mga kapatid, madaling sabihin, matawarin mo yung mga yan, huwag kayong gumanti, pero sa totoo lang, ayaw natin ayaw natin magpakanti. Diba? Pag nakanti tayo, talagang laban to. Minsan nga sa social media, nakakatuwa po no, yung mga defenders of faith. Minsan pag nanonood ka niya, may mga nagtitrat dyan eh. Oh. Paglabas mo, manda ka sa akin. Diba? Hindi. Kaya po wala po kaming tinitret. Kami po yung mababait na nilalang. Kasi ayaw po namin lumabas sa may kaaway. Nisasabi po natin, totoo yan, ano, na kung saan ayaw po talaga nilang nakakanti sila. Pero imagine mo, no, sabi ng Panginoon, no, vengeance is not yours. Paano mo ilalagay ang yung salitang vengeance is not yours? Yung sa salitang galit na galit ka dahil sa ginawa ng kapatid mo sa iyo. At marami talagang mga factors talaga na hagalit talaga. Yung talagang, yung parang sabi nga, abot hanggang langit, di ba? Ang galit ko sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, anong payo niya? Tinampan natin sa verse 20, no? Na kung saan, kaya't kung iyong kaaway, Ate Bot, ayan, ay magutom. Anong gagawin mo, Ate Bot? Pakakainin mo. Yan, pakainin natin. Sabi nga, di ba, pag binato ka rin ng tinapay, batoy mo ng... Hindi, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay, yun. nasa garapon. Di ba? Sabi na nasa garapon daw yung pambato para pag binato may bukol din. Hindi po sabi nga, pakainin na natin. Huwag naman panis, Ate Bot. Ay, oo naman. Yung Huwag masarap. naman yung tira-tira. Yung paborito mo, yun ang ibibigay mo. Huwag naman yung di ba dinuduraan. Ay, hindi. Oo, Hindi kasi tama di ba yun. sabi rito, no? Di ba kaya po yung iba kapag sa mga fast food, maging mabait daw po kayo sa mga nagbibigay ng pagkain. Kasi pag salbahe daw po kayo, pag rin sa loob, dinuduraan yung Hala. pagkain, opo, ganyan. Wag po niyong gagawin yun kasi sabi nga po ni Sir Bot, nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin, no? Maliit man ito, malaki ay walang maitatago at ito pa rin at dadalhin sa judgment. Ano po? Sabi nga kung yung mga kaaway ay nagugutom, Kuya Janet, pakainin po susunod natin. Pakainin natin sila at kung sila naman daw po ay siya'y na mauhaw, ano pong gagawin natin? Painumin naman natin sila ng may yelo pa. Dahil mainit ngayon, dapat may yelo pa yan. Pero kayang gawin to ng natin, no? Madali bang gawin ang mga bagay na ito? Alam mo, nung minsan, naranasan ko yan eh. Yung isang tao, galit na galit sa akin. Baka naman kasi kinurse mo din o binato mo din. Hindi naman, hindi ko nga alam eh kung bakit eh. Alam mo parang yun. si David at si Shemay lang ito. Pero alam mo, ginawa ko siya ng mabuti. At naging magkaibigan kami. Yun. Nagkaanohan kami, nagkatawag dito, yung balitaktakan. Pero pagkatapos no, naging mas best friend kami. O, di ba? Kaya mas maganda yung gagawan mo sila ng mabuti kasi mas nagiging kaibigan nyo sila. Ayan. Kasi sabi nga po, tama Ate Bot, no, sa pagpapatuloy na ating binabasa. Ano po nakalagay? Kung siya'y napainom, ano po, sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga ano daw po, ang mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kaniyang ulo at siya po ay lalamig ang kanyang pag-iisip. So 21 po, at huwag kang padaig sa masama. Ayan. Kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Yes, so amen. Tunay nga po no na ang ano man po pala ang ginagawa sa iyo ng kasamaan. 'Di ba? Nasa ibang reliyon man 'yan, nasa loob man 'yan, na kapatid mo man
o sino man yan, ay huwag kang magpapadaig. So kapag ka ba tayo gumawa ng masama, ay nagpapadaig din tayo sa Tama. kasamaan. Ngunit sabi nga po ang payo, ay daigin ng mabuti ang Masama. kasamaan. Kaya lagi po niya sinasabi, always the good thing will always prevail. Oh. Ang tama daw lagi ang nagprevail sa huli. Tama naman. Pagaya po ni David, kay Shimei, talaga nakita po natin na kung gaano niya talaga pinakita ang pagiging mapagkumbaba. Oh. 'Di ba? Bilang isang hari, sino ka? 'Di ba? Kat pa sabing naglalakad ka paalis sa iyong bayan at hindi lang po to Atibot, mismong si David ang nagpakumbaba sa kanyang anak. Na si Absalom na siya na lamang ang aalis. O, diba? Bakit kaya po niya mas piniling umalis sa Atibot? Unang-una, mahal niya yung anak niya, syempre. 'Di ba? Masakit 'yun para sa kanya. At syempre, talagang nakita niya na dadanak ang dugo, 'di ba? Hindi naman para sa kanya kaya siya tatakas Kasama niya yung mga loyal subjects niya. Pinroteksyonan niya yung mga loyal subjects niya. Kasi kung hindi siya aalis doon, hindi rin sila aalis. So magkakaroon talaga ng patayan. So ang ginawa ni David, umalis na lang siya para mabawasan yung pagdanak ng dugo. Yun. Naalala ko nga, sinabi pa niya kay Joab, pag nahuli mo si Absalom, wag mong papatayin, wag mong sasaktan. 'Di ba? Pero hindi, talagang inano pa sa talaga ni Joab. Ngayon, ay tuloy natin sa Brother John Lloyd sa 1 Kings chapter 2, verse 8 and 9. Ito naman, noong nabalik na kay Haring David, ang 1 Kings chapter 2 verse 8 and 9. Yan. Nung nabalik na yung kay Haring David ang kaharian dahil nga namatay si Absalom. So yun, nung dumating na tumanda na si David at nagkaroon pa nga to ng agawan si Adonia, 'di ba? At saka si Absalom, si Solomon, no? Pero si Solomon hindi naman nakapag-agawan si Solomon, wala nga siyang alam. Ano pala siya, no? Kasi yung nanay niya yung nakikipag-usap kay Haring David. Na si Solomon ang iluluklok sa trono ni David. Ngayon, nung naluklok na si Solomon, binigyan ni David ng parang habilin si Solomon. Anong sabi doon? At narito, nasa iyo si Shimei na anak ni Gera na Benjamita na taga Bahurim. Ibig sabihin, kinikwento ni David ang nangyari sa kanya, sa ginawa sa kanya ni Shimei kay Solomon. Kasi hindi naman alam ni Solomon na taga Bahurim, na siyang sumumpa sa akin ng mahigpit na sumpa ng araw na ako'y pumaroon sa Mahanaim. Ngunit nilusong niyang sinalubong ako sa Hordan at isinumpa ko sa kanya ang Panginoon na sinasabi, hindi kita papatayin ng tabak. Kasi nung bumalik na si David sa pagtatago niya, kasi nga wala na si Absalom, ay natakot itong si Shimei. Ang ginawa niya, sumalubong siya at nanghihingi ng tawad kay David, no? Kaya sinabi niya, hindi kita papatayin. So verse 9, ngayon nga'y wag mong ariing walang sala, no? Sapagkat ikaw ay lalaking pantas at iyong maalaman ang dapat gawin sa kanya. At iyong ilusong na may dugo ang kanyang uban sa ulo sa Sheol. Ibig sabihin, ipaghiganti mo ako, di ba, no? Sa ginawa sa akin ni Shimei. Pero, dahil pantas si Solomon, alam niya ngayon kung ano ang gagawin, di ba? Hindi rin dahil decision hindi basta galit. Pinatay, di ba? Hindi dahil sa galit, kaya niya inanon si Shimei. So, pagpatuloy natin ang storya, sa 1 Kings chapter 2, verse 36 hanggang 43 yun, no? Sunod-sunod yan. At sabi, at ang hari, so ang hari dito ay si Solomon na, no? At ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei. At sinabi sa kanya, magtayo ka ng isang bahay sa Jerusalem at tumuhan ka roon. At huwag kang pumaroon saan man
na mula roon. Ibig sabihin, mag-stay ka lang sa city ng Jerusalem. Huwag kang Hindi ka pag-alala. lalabas. Oo. Hindi ka pwedeng, ano mo yun, Mamasyal sa ibang- parang arrest. Ano nga ba ang term? house arrest. House arrest. di ba? Kingdom arrest. Yan, kingdom arrest. Buti nga siya, city arrest. Oo, eh. city. Makakaikot-ikot pa siya sa Jerusalem. So, sunod na verse. Sapagkat sa araw na ikaw ay lumabas at tumawid sa batis ng Cedron, talastasin mong mainam, na ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ang iyong dugo ay sa iyong sariling ulo. O, di ba? Another text. Yan. At sinabi ni Simei sa hari, ang sabi ay mabuti. Kung paano sinabi ng aking Panginoong hari, gayon gagawin ng iyong lingkod. At si Simei ay tumahan sa Jerusalem na malaon. So mahabang panahon din siyang stay sa Jerusalem, ano? At nakipagkasundo siya sa hari. Ay, mabuti po ang inyong paghatol, kumbaga, sabi niya kay Solomon. Hindi po ako aalis. Sabi niya, mananatili po ako sa gusto niyong lugar. Verse 39, at nangyari sa katapusan ng 3 taon na 2 sa mga alipin ni Simei ay tumanan, no? Tumanan ata. O, tumanan, na pumaroon kay Akis, na anak ni Maaka, hari sa Gat. At kanilang sinaysay kay Simei na sinasabi, narito ang iyong mga alipin ay nasa Gath. Kumbaga tumakas yung kanyang mga alipin. So, next verse. At tumindig si Simei at siniyahan ang kanyang asno at napasagat kay Akis. So, lumabas siya ng Jerusalem upang hanapin ang kanyang mga alipin. At si Simei ay yumaon at dinala ang kanyang mga alipin mula sa Gath. At nasaysay kay Solomon na si Simei ay naparoon sa Gat mula sa Jerusalem at bumalik uli. At ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Simei. At nagsabi sa kanya, di ba ipinasumpa ko sa iyo ang Panginoon at ipinatalastas kong totoo sa iyo. Ibig sabihin, ipinaisip, no? Ipinaunawa ni Solomon sa kanya na ang magiging consequence kung siya'y lalabas ng Jerusalem. Na aking sinasabi, talastasin mong tunay na sa araw na ikaw ay lumabas at yumaon saan man ay walang pagsalang mamamatay ka. At iyong sinabi sa akin, ang sabi ng aking narinig ay mabuti. Nakipagkasundo siya. Wala. So, sa next verse, bakit nga hindi mo iningatan ang sumpa sa Panginoon? Ibig sabihin, hindi siya sumampa Sa tao. kundi hindi sa lang kay Panginoon. David, At ang utos na aking ibinilin sa iyo. 'Di ba? Next verse. Sinabi pa ng hari kay Simei, iyong talastas ang buong kasamaan na nalalaman ng iyong puso na iyong ginawa kay David na aking ama. Kaya't ibabalik ng Panginoon ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo. Oh, 'di ba? Kumbaga, ang pag-judge ni Solomon ay well and good, kumbaga totoo. Kasi merong usapan sila nung tao ni si Simei, no? And he promised, no? Oo, nag-promise si Simei na hindi siya aalis. So, siya nang nag-decide sa kanyang kinahinatnan, mga kapatid, 'di ba? So, talagang Panginoon, hindi siya nag-judge right away. He will never judge us. Tapos talagang very redemptive eh. Oo. Yung approach from David, nakita natin kung paano ang lalaking ito ay gumawa ng kasamaan sa harapan ng hari. Oo. Di ba? Kat pa si Absalom ay isa ring hari. Pero hindi talaga siya nirespeto ni Shimei. Talaga nandun yung galit at pangalipusta sa kanya para sa kanyang haring si Saul. Pero nung si David ay talagang nakita po natin paano niya binalahura sa ibang salita. Oo. Di ba? Talagang sabuyan mo ng buhangin, ng alikabok, batuhin mo, di bato pa ba? talaga, masakit yun. Samantala noon ng panahon po, pag binato ka, ito ay isang pagbato
Judgment isa, yun eh. ito po ang pagbato ay pagpapakita ng talagang isa sa pinakamababang ng kasalanan, yung pag ginawa ng mga kasalanan ay paano kang patayin sa pamamagitan ng pagbato Bato. lamang, Oo. di ba? Sumatapon natin na kung saan doon ay isang pag-aalipusta sa isang hari. Ngunit hindi niya binigay dito ang kanyang judgment. Nung pagdating naman kay Solomon, ay still, he asked Solomon, di ba, gamitin mo ang karunungan. Hindi yung sarili mong personal na away o yung pakiramdam dahil sa ginawa sa akin ng lalaking ito na nasa sakupan in your place, doon sa area na ni Solomon. Pero ang sabi na ikaw na ang bahala sa kanya at bigyan mo siya ng mabuting pakitungo hanggang siya ay paghiganti mo nga naman. Pero hindi sa sarili mo, kundi saan? Sa karunungan ng ating Panginoon. Kaya imagine nyo po na sabi sa kanya, hindi ka sumunod. Nanumpa ka sa harapan din ng Panginoon. Pero bakit lumabas ka? Diba? So nakita natin yung dugo talaga. No? And then, it was not Solomon's hand to kill. Diba? Itong si Simei. So sabi nga po natin, ang pag-ibig ng Diyos, kahit po tayo gumawa ng kasalanan, Ate Bot, ay makita po natin yung kanyang mahabang mercy. Totoo. Yung mahabang pasensya at mahabang paalala. Binibigyan tayo ng pagkakataon Talagang yung redemptive approach niya, yung pag-redeem sa kanyang mga anak habang may pagkakataon, ay kailangan po nating gawin. Tingnan po natin, sabi nga sa aklat ng Psalms 111, Kuya John Lloyd. Psalms 111, ayan. So verse 6 po tayo, 6 hanggang sa 9. Sabi po rito, kaniyang ipinakilala sa kanyang bayan ang kapangyarihan ng kanyang magawa sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa. Ang magawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niya matuntunin ay tunay. God's law is always perfect, di po ba? Kaya kahit tayo ginajudge, alam natin, ito rin ay sa magitan ng kanyang mga kautusan. Nangagtatatag magpakailan-kailanman, mga yari sa katotohanan at katuwiran. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Di ba? Siya'y nagutos pa rin ng sila ay magkaroon ng kaligtasan, ng katubusan. Kanyang inuutos ang kanyang tipan magpakailanman. Kaya imagine mo ang pagsunod ay hindi lamang sa tao, kundi mismo sa ating Panginoong Jesus, na naglatag ng kanyang kautusan. Ano po nakalagay? At banal at kagalang-galang ang kaniyang pangalan. Verse 10, nakalagay, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsusunod sa kanyang mautas. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. And verse 11, purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na nililigayang mainam sa kanyang mga utos. So even po si Simei ay sumumpa sa Panginoon ay hindi niya ito sinunod. Diba? Imagine niyo po na kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay ng katubusan, paalala sa kanyang bayan. Di po ba na tayong lahat ay may katubusan din naman. Ngunit ito po pala ay may kakibat na pagsunod. Di ba? So may kita po natin sa ating pong pag-aaral ng ating Panginoon ay tunay nga pong napakalawak na kanyang biyaya. Diba? Na kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Sino nga ba tayo na kaya nating humusga sa ating kapwa? Na kung saan ang sabi nga po sa atin na vengeance is not ours. It's not in our hand but it's in the Lord. But we just have to wait. Tama. Diba? Tayo pa dapat nag-iintay. Pero hindi naman natin pinapanalangin, mga kapatid. Nawa, ayan, sana, anuhan ka na. Diba? Pinalangin natin na i-judge mo na yung Panginoon ngayon na. Diba? Na kung saan now na. I-judge natin yan. O bigyan mo na ng kahatulan. Sana mamatay na yan. Diba yung mga ganyan ngayon, yung mga kriminal ngayon, diba? Sana pag nahuli yan, bugbugin yun sa loob ng bilangguan. Kasi yung pakiramdam natin na tayo yung gumagawa ng ating kahatulan sa mga taong ito. Actually pag may nakikita akong di ba sa mga social media, tsaka sa totoong buhay, pag may nakikita ako na nagnakaw, tapos biglang nahuli siya, tapos syempre bubugbugin siya, nagpipray ako na sana, meron ngang time na nanonood ako ng
ng isang parang live, pero ang ano nila ay merong pumasok na magnanakaw doon sa bahay ng kapitbahay. Ngayon yung kapitbahay ang nag-video na ganyan. Tapos ngayon sa bandang Nuvali yun eh. Tapos di pinaligiran ng mga pulis, hindi pa pulis, mga gwardiya pa lang, subdivision kasi yon. So sabi ganun nung nagla-live, naku, sana mahuli, yung ganyan. Alam mo, ginawa ko, nanalangin ako, Lord, maawa ka naman doon sa pulis. Kasi alam ko pagka nahuli yun, bugbog sarado yun. Totoo. Pwede siyang mamatay, di ba? Sabi ko, hindi ko naman alam, Lord, kung bakit siya pumasok doon. Sabi kong ganun. Pero sana, kayo naman ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kanya, no? At saka doon sa mga taong yun nandoon. Kasi, sabi ko, kawawa naman siya kung mahuhuli siya. Hindi ko naman kinukondone yung ginawa niya na masama. Oo. Pero ikaw naman ang nakakaalam, Panginoon, kung ba't niya ginawa yun. Kayo na po ang bahala, sabi ko gano'n. Alam mo, nang ano nila, hindi nila nahuli. Kasalanan ko. Hindi nila nahuli yung tao, nawala na. O, diba? Kasi naaawa ako yung dun sa tao. Kasi beyond kasi, yung pagtingin natin, beyond doon sa ginawa niya. Bakit niya ginawa yun? 'Di ba? Hindi naman natin alam kung anong dahilan, yung likod nun, no? Pero hindi So, pa rin ganun natin, we don't justify also the means. Oo, hindi diba? natin Hindi ginajustify yung ginawa nilang mali. Kasi parang pag sabihin na lang natin na, ay sige, okay lang pala yun kasi hindi natin alam yung kanyang no? Oo. But then it's not an excuse when, sa paggawa ng kasalanan. Kagaya kasi din dito sa atin, kagaya pa rito sa dasma natin, na laging may mga ngayon, ng mga crime. Kagaya ng pagpatay sa isang college student dyan, graduating student, na ang tanong sa kanya lang nung nahuli siya, ba't mo pinatay? Ang sagot niya, kasi wala kaming pambiling bigas. It's not because wala kang pambiling bigas, nagawa ka ng kasalanan Diba? It's not an excuse. Diba? At alam po natin na lahat ng ginawa natin ay may kaparusahan naman talaga. Diba? Yun nga lang, we don't put this justice in our hands. Tama. Diba? Hindi po tayo yung hindi natin sabi nga, never pray. Diba? Dun sa mga unrighteous people, dun sa result ng kanilang ginawang kasalanan. Wag natin And we should not be happy. Oo. Diba? Hindi rin tayo dapat naging masaya na, ay buti nga sa kanya. Ayan, pagkakataon. Diba? Hindi rin po dapat daw tayo natutuwa sa sa downfall ng isang tao, ganun sa resulta ng kanilang kamatayan. So, alam po natin na kung saan ang ating Panginoon Jesus ay hindi natutuwa sa resulta ng kasalanan. Totoo yun. Kasi kahit isa man yan na makasalanan, sabi nga kahit isa na makasalanan lumapit sa kanya, ang buong langit ay Nagsasaya. nagdiriwang talaga, di ba? Sabi nga dun sa dun sa awit na siyam na putsiyam, di ba? Ay iniwan niya yung tupang 99, iniwan niya upang hanapin yung isang pasaway. Di ba? Na nawaglit sa kawan. Sabihin ng ating Panginoon, isa man yan na masama na kung saan ay gagawin pa rin niya ng paraan upang kahit papaano ay makilala at makita ang kanyang pag-ibig. Ngunit rejection talaga. Ang pagtanggi sa Panginoon ay isang desisyon ng isang tao. Oo. Ito talaga yung isang decision, hindi siya dahil ginusto lang, but it's the decision na isang taong huwag sumunod sa Panginoon. Totoo yan. Kasi God will use everything to remind His children, His people, His son and His daughter na manumbalik. Oo. Na makilala siya because He is redemption, yung Redeemer natin, Yung redemption ng bawat isa ay naka-open sa lahat sa atin. Gaano man yan kasama na akala natin wala nang pagbabago, na hindi na hindi na magsisisi yan. Pero we don't know. Diba? Tunay nga na hindi sa atin ang huli. Diba? Sa huling yung judgment, hindi rin sa atin yung huling pagsabi ko anong mangyayari sa taong ito. Wala tayong karapatan, di po ba? Kaya totoo din naman, but we never give justice sa kasalanan na ginagawa ng isang kapatid. Diba? Kaya pang ating Panginoon, ang panawagan niya, ang sino mga na makasalanan ay lumapit sa ating Panginoon at siya ay siya ay isang pag-ibig, diba? Tama. Siya ay napakalawak ng kanyang biyaya, na kung saan
walang imposible at walang makasalanan ang hindi makating sa langit na bayan kung sila tatanggap, di ba, sa ating Panginoon Jesus. Di po ba, Ate Bot? May dagdag ka pa mga verses dyan? Oo, kasi nga 'di ba si Solomon, tao lang siya kahit siya hari, 'di ba? Kahit matalino siya, 'di ba? Pero sabi nga ng mga tao, huwag kang magja-judge, 'di ba, no? So, sabi sa John, flash nga sa screen, brother JL. Sabi sa John 17:24. Ayan. Ayan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong, parang hindi yata yan. Teka lang ha. John 17:24. Ano nga ba yung ano na yun? Oo, 17:24. John, oo. Yun na ba yun? Yun na ba yun? Bakit hindi yata ganun? Teka lang. Sige, tingnan natin sa Leviticus 19:15. Ayan. Leviticus 19:15. Ayan. Oo. 19:15. Yan. Huwag mong hamakin ang iyong anak na babae na siya'y iyong pagmamasamaing babae. Baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid at mapuno ang lupain ng kasamaan. Ibig sabihin, huwag tayong mag-aano ng kasalanan, 'di ba? Yung tawag dito, yung parang pag binibigyan mo ng katwiran yung kasalanan. So, hindi dapat nating gawin yun, no? Isa rin yan sa pag righteous judgment, ano? Sa John 7:51, brother, nga. (7:51). Ayan. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y isinugo mo. Ito ay, kasi ang Diyos ay talagang rightful judge siya, di ba? Kaya, kumbaga, yung authority, no? Yung authority ng Ama ay ibinigay kay Kristo para mag-judge. Naalala ko yung dun sa Revelation at saka sa Daniel, tapos sa sulat ni Ellen White, na yung Ama ay nung umakyat si Jesus Christ doon sa holy place, ay sinalubong siya ng Ama. Tapos ibinigay sa kanya yung scroll, di ba? Mababasa natin sa Revelation. Na yung scroll na yun ay yung may 7 seals, di ba? Tapos, lumipat ang Ama doon sa kabilang room. Yun yung tinatawag na most holy place. At inihanda yung judgment seat. Mababasa natin yung sa Daniel at saka sa Revelation. And then, noong pumunta ang Ama doon, si Jesus Christ ay sumunod doon. At ibinigay ng Diyos ang authority kay Jesus Christ, no? Na mag-judge. Kaya tayo ngayong mga Adventist, ating pinaniniwalaan na tayo ay nasa pre-Advent judgment na. Kasi si Jesus Christ ay nagja-judge sa bawat tao ngayon, di ba? Nagsimula siya sa mga patay at ngayon ay sa mga buhay na, di ba? Kaya laging i-check natin yung ating mga sarili, no? Mamaya tayo na yung nandoon sa sa listahan na ginajudge ng Panginoon. So, pagka natapos ang judgment ng Panginoon sa particular na tao, siya na ang maglalagay ng verdict. Kung ito ay magpapakabuti o magpapakasama. Di ba? Ayan, totoo po. So, napaganda, no, Ate Bot, na kung saan makita natin na ang ating Panginoong Jesus talaga ay never nagsara
Ano po, habang may pagkakataon pa po, no, dadating ang panahon na hindi na siya talaga mag-mediate sa ating mga kasalanan. Na talaga kagaya dun kay Shimei, he was given also his own verdict Di ba na kung saan sabi nga na siya mismo ang ng judgment sa kanyang buhay. Ganon din sa mga story natin, no, na kung saan malaman natin na ang ating Panginoon talaga ay napaka-merciful. Di ba? Na kung saan makita natin na tayo, yung ating mga kapatid, na talagang nagsisikap mamuhay kay Kristo, ay makaranas din naman ng mga pagsubok kagaya na naranasan ni David. Diba, Kuya John? Talaga may persecution, Kuya John, Lord. Talagang mararanasan mo. Ngunit sabi nga, no, let us say that these curses will be a blessing para din naman sa atin in the future. Diba? So, wag po tayong mapapagod, mga kapatid, na magpatawad. Wag din tayong mapapagod na lumapit sa ating Panginoon. Sa kabila na tayo minsan nagkakaroon ng paulit-ulit na pagkakasala, pag tayo naman ay lumapit, wag na nating balikan pa ang ating pang mga paulit-ulit na darling sin. Kasi kaya mahirap iwan, Kuya John, kasi ito darling, di ba? Walang darling. Si Ate Bot lang may darling dito. Hindi maiwan si darling niya. Ganito yung ating mga magigiting na mga ngaral, ay may mga darling din na parang hindi nila pwedeng iwan. Pero yung darling sin, kailangan nating iwan. Dahil lang sabi nga po sa atin, ating Panginoon, ang ating Ama ay hindi madamot, hindi masama sa kanyang kahatulan. Di po ba ang sabi nga po rito sa verse 7 Ephesians 1:7-8? Basahin po natin ng Epeso po. Ayan, yan pa Tagalog. Ephesians 1:7-8. Ito po nakalagay at mababasa na sa Kanya mayroon tayo na ating katubusan sa magitan ng Kaniyang dugo. Sa magitan ng dugo ni Kristo, tayong po mga makasalanan ay may katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at sa katalinuhan. Diba? Tunay nga po ng ating Ama ay hindi nagdalawang isip, di ba? Na i-redeem tayo, na tayo bigyan ng ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan sa magitan ng dugo ni Kristo. Kung makita po natin, man po yan, no, na kung saan ang ating pong pamumuhay talaga naman minsan ay baluktot. Di po ba? Minsan ayaw natin lumapit sa ating Panginoon. Minsan nangangako tayo, Kuya John Lloyd Di ba, Panginoon, pag ako'y pinagaling mo, ito nang gagawin ko, mamumuhay na ako ng mapayapa. Ako'y ganito na. Pero sa totoo lang, bumabalik tayo sa dati nating mga likas o yung nature nating makasalanan. Parang sabi nga sa atin, no, tayo naman, kung tayo lalapit, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Ayon sa kanyang kayamanan at sa kahabagan ng kanyang biyaya. Di po ba? So, Ate Bot, ano pa ba yung may story pa ba tayo dyan? Sabi mo si kanina, di ba nakita po natin si David at si Shimei? Ngayon naman ay dadako po tayo kay Elijah naman at kay King Ahab. Ano bang meron kay King Ahab at kay Elijah na kung saan kahalintulad din naman? Ni Haring David at ni Shimei. Okay. Brother John Lloyd, pakitingnan natin sa 1 Kings chapter 21 verses 2 and 4. King. 2 and 4. 2 to 4. First King, no? 1 Kings chapter 21. Yan. At sinalita ni Akab kay Nabot na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan upang aking tangkilikin na pinakahalaman ng pananim, sapagkat malapit sa aking bahay at aking ipapalit sa iyo na kahalili niyaon ang isang mainam na ubasan kaysa roon. O kung inaakala mong mabuti, aking ibibigay sa iyo ang halaga niyaon ng salapi. Next verse. At sinabi ni Nabot kay Akab, huwag itulot ng Panginoon sa akin na aking ibigay ang mana sa aking mga magulang sa iyo. At pumasok si Akab sa kanyang bahay na yamot at lunos dahil sa salita na sinalita ni Nabot na Jezreelita sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, hindi ko ibibigay sa iyo ang mana ng aking mga magulang. At siya'y nahiga sa kanyang higaan
at ipinihit ang kanyang mukha at ayaw kumain ng tinapay. So para siyang nag-ano, no? Anong tawag Nagtampo doon? ba yan? Nagtampo, Oo. di ba? As in, Tampo, nagtago. nagsulking siya, di ba? So, makikita natin dito kasi ang mga Israelites po, mga kapatid, ay meron silang rule. So, panahon pa nga yan ni Joshua, nung nagbigyan sila ng mga mana-mana na lupa, ang sabi ng Panginoon, hindi mo pag nakatanggap ka ng mana mo, hindi mo pwede yang ibenta, no? Yan ay pamana mo rin sa magiging mga anak mo hanggang, kumbaga, walang makakakuha ng iyong mana. May time pa nga yan, may rules yan eh. Pero kaya yan ni Brother Camacho i-explain, di ba? Ang alam ko lang, pagkalimbawa, nagipit ka, tapos parang sangla, ganon. Ngayon, within 7 years na hindi nakabayad yung tao na nagsangla sa iyo ng kanyang lupa, ibabalik mo yun sa kanya. Rules yun ng Israel di ba? So, tama lang sinabot. Sa kanyang sinabi, kinatwiran kay Acab na, hindi ko pwedeng sa'yo, ibenta sa'yo. Alam kasi yan ni Acab. Kasi Israelites din siya eh. Pero, ano yun? Power tripping lang si Acab, no? Hindi, gusto ko yan eh. Akin yan. Parang gano'n eh. Specific yung gusto niya talaga. Sis. Ano ba yan, di ba? O sige, tuloy natin yung story sa 1 Kings chapter 21, 17 to 29. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tishbita na nagsabi. Kasi ang nangyari dito, balikan natin yung 1 Kings 21, 2-4. Yung buong chapter kasi yan, yun yung, ang storya niyan, di umuwi si Acab, no? At siya ay, nagsulking siya. Tapos hindi siya kumain. So, ano nga tawag doon? Nagprotesta sa pamamagitan ng pagpa-fasting. Sama na loob yung kumain. Sama loob ko, kaya. Tapos, ang ginawa ni Jezebel na asawa niya, sabi niya, bakit ka dyan nagtatampo? Bakit nagsasalking ka dyan? Sabi niya, kasi sinabot, hindi binenta yung lupa niya. Gusto ko yun malapit sa atin Sabi niya gano'n. Sabi naman ni Jezebel, ay nako, kumain ka na, magsaya ka. At wag mo nang alalahanin yun. Sabi niya gano'n. Mapupunta sa iyo yan. Sabi niya gano'n. At ang ginawa naman ni Jezebel, sumulat siya sa mga officers, ng kanilang bayan. Yung mga judge, yung mga lahat ng mga politician. Kumbaga, sumulat siya. Sabi niya gano'n. Itaas niya sinabot. Yan. Tapos, maglagay kayo ng 2 witness na anak ni Belial. Alam niyo yung pag sinabing anak ni Belial? Anak ni masamang Belial, tao. Masamang tao yung Belial, di ba? Anak ng demonyo, kumbaga. Ganun yun. So, maglagay kayo ng 2 witness na kumbaga masamang ugali o mga sinungaling, parang gano'n. Witness sa mga sinungaling. Mag-witness kayo against kay Nabot. Yan. So, ang ginawa, gano'n ang ginawa nila at sinabot, alam nyo, wala namang ginawang kasalanan. Kinuha siya ng bayan at binato sa labas ng kampamento kasi nga, sabi, naggumawa daw siya ng blasphemy sa hari. Biro ninyo yun, pagbintangan ka, samantalang tumayo lang naman sinabot sa katotohanan. At totoo naman kanyang lupa. Kanya namang lupa yan, di man siya nangunguha. Hindi pa sa ibibigay yun kasi property talaga, which is inherited place niya talaga. Oo. Biro mo yun, ang ginawa ni Jezebel. Kaya, doon sa 1 Kings chapter 21, 17 to 29, dito na inutusan ng Diyos si Elijah, na sabihin kay tawag dito, kay Acab ang kanilang ginawang kasamaan kay Nabot, 'di ba? Ayan. At sabi pa ni sige nga brother, i-flash natin. Sabi, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tishbita na nagsabi, bumangon ka, panaugin mong salubungin si Acab na hari ng Israel na tumatahan sa Samaria. Narito, siya'y nasa ubasan ni Nabot
sa kanyang pinapanaog upang ariin. At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, iyo bang pinatay at iyo rin namang inari? At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, sa dakong pinaghimuran ng mga aso ng dugo ni Nabot, ay hihimuran ng mga aso ang iyong dugo, sa makatuwid bagay ang iyong dugo. At sinabi ni Akab kay Elias, nasumpungan mo ba ako o aking kaaway? So, kaaway niya talaga si Elias. Ano? At sumugat siya, nasumpungan kita, sapagkat ikaw ay napabili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Narito, aking dadalhan ng kasamaan ka, at aking lubos na papalisin ka, at aking ihihiwalay kay Akab ang bawat anak na lalaki at nakukulong at ang naiwan sa kaluwagan sa Israel. At aking gagawin ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nabot, at gaya ng sambahayan ni Basa na anak ni Ahiya, dahil sa pamumungkahi ng iyong iminumungkahi sa akin sa galit, at iyong pinapagkasala ang Israel. At tungkol kay Jezebel, at nagsalita naman ang Panginoon na nagsabi, lalapain ng mga aso si Jezebel sa tabi ng kuta ng Jezreel. No? Diyan lang muna tayo, no, mga kapatid. Yun, nagkaroon na ng prophecy sa kanilang mag-asawa, no? Pero nung malaman yun nung marinig yun ni Acab, nagsisi siya. Nag-fasting siya talaga, at naglagay siya ng saklot, at saka naglagay siya ng abo sa ulo niya. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Elijah, tingnan mo, nagsisisi na siya. Kaya ang gagawin ko, hindi ko gagawin yun sa kanya. Diba? Pinatawad agad ng Panginoon, di ba? Tingnan mo ang Panginoon, napakabuti, no? Ang bait talaga ng Diyos. Biro mo, pinatay niya yung taong walang kasalanan pagkatapos nung humingi ng tawad. Grabe, no? Actually, kung titignan natin, he was not the one who killed him. He was not the one. Actually, he didn't know because he was sleeping. Diba? So, Nabot was just, Ahab was just sleeping. Sabi niya ni Jezebel, sige, matulog ka lang dyan, I'll take care of this, diba? And it was Jezebel, the wife alone, diba? Siya mismo ang gumawa ng plano upang mapatay itong si Nabot. At ito namang si Akab, sabi niya, diba, kay Elijah, nasumpungan mo ba ako? Nakita mo ba pumatay ako, diba? Ano sinasabi mo? Wala akong kalamala. Masasabi na sa kanya ng asawa niya, ni Jezebel, bumangon ka na dyan, diba? Tama na yung pagmumukmuk mo. Patay na si Nabot. Magsaya ka na kasi yung lupang gusto mo yung vineyard ay sa'yo na dahil patay na, di ba? Kaya sabi ni Akab, may ginawa ba ako? Nung ginawa ko, nasumpungan mo ba akong gumawa ng kasalanan, di ba? Kung may kita pa natin, kahit yung kasalanan ng asawa because of his action. Tama. Di ba? So, meron talagang pananagutan. Di ba? Ang isang kapatid sa pagsusulsol din naman sa mga ginagawa ng kasalanan ng isa ring kapatid. So, may mga ganun plano yung pagsusulsol. Okay, ito yung reason bakit siya gumawa ng kasalanan ay pananagutan din ng taong ito. Pero, yun nga, Ate Bot, it is really amazing, no? Na kung saan mismo rin naman ng Diyos ang nag-utos kay Elijah, eh. Tama. Diba, na itong sabihin mo kay Akab, diba? Ang iyong dugo ay anong gagawin sa kanya? Himura ng aso ang kanyang dugo. Ganon din naman kay Jezebel. Ibig sabihin, itong si Akab, kahit sa ginawa ng kanyang asawa, alam niya na nagkasala talaga ang kanyang asawa dito. So, maaring na kung saan kaya siya nagsisi, no? Yung grieve nung kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan ay makikita sa kanyang paggawa ng paghingi ng kapatawaran. Diba? Na siya ay naglagay ng saklot, diba? At siya pa, sabi nga, na kung saan siya ay nag-fasting. And then, siya po ay natutulog dun din sa saklot. And that is what we call talaga pagpapakumbaba sa Panginoon.
Panginoon. Magpapakumbaba. Di ba? Sino ka naman na pumatay ka na, pati sa pumatay, kasama ka sa ganung gawain, ay bigla ka na lang patatawarin. Di ba ang sabi na kung saan, ayan na, nakita ko si Ahab na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Oo. Di ba? Sa aking harapan. At ang sabi na kung saan, hindi ko na, I would bring this kind of evilness in his, in his days. Naalala ko Hindi si nga. Jezebel. Naalala ko nga, sister, si Isaiah, pagdating sa langit, biglang makikita niya si Manasa. Uy, ito yung pumatay sa akin, ah. Bakit nasa langit? Bakit nasa langit, di ba? Kasi hindi alam ni Isaiah na nagsisi si Manasa. Biro mo, kinat niya dito sa tiyan si Isaiah para mamatay ni Manasa, di ba? Pero nung rebuke ng Panginoon si Manasa, nagsisi si Manasa. Kaya sa langit magkikita silang dalawa. Makikita po Magiging natin mag-best friend talaga, sila. Ate Bot, na kung saan iba't iba talaga ng paggawa ng kasalanan. Pero siyempre lahat ng kasalanan na naman ay pare-parehong kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Oo. Ngunit tama naman, nagaano man kasama, kagaya po ni Ahab. Di ba? Ang kaiba na ni Ahab tsaka ni Shimei, itong si Shimei talagang nagmatigas at hindi sumunod. Oo. Si Ahab naman ay ginusto niya talaga kasi kasalanan na agad yun. Pinag-imbutan niya ang vineyard ni Nabot, no? Talagang pag-iimbot ay kasalanan. Ngunit itong kanyang puso talaga ay parang bata lang na I want this, I like this, di ba? Tama. Mamagtapan natin na ang pagiging selfish ay kasalanan talaga, nagiging sanhi talaga ng paggawa ng kasalanan. Pero makita rin po natin na kung saan in spite of the fact na gumawa siya ng kasalanan at siya ay lumapit sa ating Panginoon. Di ba? Ang ating Panginoon po ay bukas talaga ang kanyang puso sa pagpapatawad. At di ba, pagbibigay ng pardon. Di ba? Imagine mo, paggawa mo na kasalanan, may Panginoon, patawarin mo ko, hindi ko na po. Di ba? And God will forgive us from our sins. Totoo yan. Diba? Oo. Napakaganda po. Tingnan natin, Brother John Lloyd, sa chapter 22 ng 1 Kings, verse 38. Nandito yung panahon naman na nag-prophesy si Micaiah na mamamatay si Ahab sa Ramoth Gilead. Nung sinamahan siya ni Jehoshaphat, di ba? Kasi magbiyanan yan silang dalawa eh. Ayun. Ngayon, nangyari nga, so sa verse 38, sabi doon, at kanilang hinugasan ang karo sa tabi ng tangke ng Samaria at hinimuran ng mga aso ang kanyang dugo. Ito yung dugo ni Ahab. No? Ang mga masamang babae nga ay nagsisipaligo roon ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita. It was also happened. Nangyari talaga. Talagang pinahimuran talaga. Hinimuran talaga ng aso yung dugo niya. Ngayon sa 2 Kings 9:10, dito naman yung si Jehu, no? Na siya yung inanoint ng Panginoon. At si Jezebel ay, alam mo ginawa ni Jezebel? Sabi niya, ay pupunta si Jehu. Pumunta siya sa, alam mo yun, sa terrace, no? Tapos nagpinta siya ng maganda sa mata niya. Nagpaganda talaga siya. Nagpaganda siya at umupo siya doon at pagano-gano siya. Sabi ni Jehu, sino yan? Sino yan? Sabi niya gano'n. Si ano yan? Pero yung pagkatanong ni Jehu, hindi siya yung nasisiyahan sa itsura eh. No? Parang siyang disgusted, no? Sa itsura ni Jezebel. Ngayon sabi ni Jehu, sino yan? Sabi ganun, yan po yung si Jezebel. Sige, itapon niyo siya dyan, ilaglag niyo siya dyan sa Grabe, no? Kaya namatay din si Jezebel. Tapos noong, yun nga sa verse, basahin natin, sa chapter 9, verse 10, sabing ganon, 2 Kings, no? Ayan. At nangyari... 2 Kings, 2 Kings.
Ayan. At lalapain ng mga aso si Jezebel sa putol ng lupa ni Jezreel at walang maglilibing sa kanya at kanyang binuksan ang pintuan at tumakas. Yan yung prophecy kay Jezebel. Dinagdagan lang yung kanyang prophecy. And then sa chapter 9 then, verse 33 to 37, at kanyang sinabi, ibagsak ninyo siya, sa gayoy ibinagsak niya siya. At ang iba sa kanyang dugo ay pumilansik sa pader at sa mga kabayo at siya'y kanyang niyapak-yapakan ng paa. At pagkapasok niya, siya'y kumain at uminom at kanyang sinabi, tingnan ninyo ngayon ang sinumpang babaeng ito at ilibing ninyo siya sapagkat anak ng hari. At sila'y nagsiyaon upang ilibing siya, ngunit wala na silang nasumpungan sa kanya, kundi ang bungo at ang mga paa at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Grabe, no? Kasi kinain siya ng aso. At as in, kahit tumakas siya, kasi alam niya yun ang kanyang prophecy. Pero akala niya nakatakas siya, Sister Bot, no? Tama. Pero hindi talagang nangyari, di ba? Sa kasalanan din naman niya. Ito talagang resulta ng kanyang pagkakasala. Kinain, nila pa, skal ang natira. Oo. Tingnan natin yung verse 37, Brother John Lloyd. At ang bangkay ni Jezebel ay magiging gaya ng dumi na itinapon sa ibabaw ng bukid sa bahagi ng Jezreel, na ano pat hindi nila sasabihin, ito'y si Jezebel. At so, hindi rin talaga siya nailibing. Hindi talaga nailibing at ayaw ng Panginoon na ipakilalang siya yun. Oo, totoo. Kasi, ganun sa kasamaan. Grabe, no, yung kasamaan na ginawa niya sa Israel. Pinaano pa niya na mag-idol ang lahat, mga Israelites. Talaga dinala niya sa iba't ibang idolatries. Di ba? Naalala ko nga sis, ang si Eva, di ba? Noong siya ay nagkasala, naging agent siya ni Satan para si Adan ay magkasala. So tayo din mga kapatid, pag tayo may ginagawang mali, tapos gusto din nating, kumbaga parang meron tayong hindi ginagawang mali na nare-realize natin, no? Akala natin tama. Ganun yun eh, di ba? Kasi akala sa mga taong innocent. I mean, kasi ate, ba't mahirap yun if you do something wrong sa mga taong innocente na wala namang ginawang di ba? Kasi parang sinabot, wala naman siyang kalam, wala naman na ginawa kong kasalanan. Ayoko na may ibigay yung aking lupa kasi akin to. Yun na rin meron siya eh, di ba? So kapag dinanggal sa kanya, ano pang pag-aaring meron siya? Di ba? Minsan kapag ang tao na ginawan mo ng kasalanan o pinag-imbutan mo ay wala na, mahirap na nga. May dalawang tinapay na pandesal, pinag-imbutan mo pa yung dalawang pandesal, paano na, di ba? Parang si Haring David din naman, di ba? Kay Batseba, kung saan ay pinag-imbutan niya ito at pinapatay pa ang asawa niya, di ba? So, ganun din naman kay Jezebel. Tagang nakita mo mula sa kanyang napakarami pong kasalanan ni Jezebel talaga. The wicked queen, di ba? False prophet si Jezebel actually. Kasi about idolatries lahat talaga sa kanya, di ba? Itinuro niyang mali, di ba? Kaya maingat din dapat tayo, no, yung mga nangangaral, ano, pag mali yung ating itinuturo. Kasi, ayan, merong judgment ng Panginoon. And those people na dinala natin because of our false teaching will be in our blood. Diba? Ito kung ano talagang sisingilin sa ating mga dugo. Totoo diba? yan. Nakasulat din masakat na revelation yan na kung saan pagdating ng Panginoon sa kanyang judgment ay talagang titingnan ng mga hindi naligtas. Ang kanilang mga teachers, ang mga minister nagturo sa kanila ng maling aral, at talagang ba't hindi mo sinabi sa amin ang katotohanan? At ang kanilang mga dugo ay will be accountable dun sa mga tao na tuturo. Mali ang tinuturo, di ba? Totoo. Diyan nakatakot, no, yung resulta talaga ng kasalanan. Na wala man siguro nga, hindi na nangyayari to, no? Pero imagine mo, no, kay Jezebel she deserves that. Sabi nga nila, no, deserves naman daw niya taga, pero may kita po natin na sobrang nakapanglumo, 'di ba? Ang kanyang kinasapitan. Kasi talagang hindi siya naniniwala
Di ba? Kay Elias, kay Elijah, hanggang nais siya rin kunin ang buhay nito. Di ba? So makita po natin na ang pinili ng ating Panginoon ay wag po natin sila basta-basta lang kinukurse o talagang pinaghihigantihan sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Ano po? Kasi nakakatakot ang balik. Ano po? It's not about karma but the judgment. Ano po? Dahil sa ginawa mo rin naman pagkakasala. Kaya sabi nga na kung saan nakita natin kalunos-lunos ang kinasapitan talaga, no? At yun nga lang, ang Panginoon din naman, kung si Jezebel din naman ay nagbago, hindi na magbabago, wala na, patay na, no? Pero tayo pong mga buhay, ngayon sa hapong ito, mga kapatid, kami po'y nananawagan sa ating pong napag-aralan, maging aral sa atin, ano? Na wag po tayo magdala ng mga maling aral. Kasi kawawa rin naman yung ating pong mga, inaaralan. Di ba? Na kung saan paano ang bulag ay mga ngaral at magsasama rin ng mga bulag. Di ba? Paano nila makita ang liwanag? Pareho silang bulag. Parang kayo malalaglag sa pit. So makita po natin ang ating Panginoon ay nagbibigay ng kaliwanagan. Ng kanyang kaayusan at pagpapala at kapatawaran sa sino mang lalapit din naman sa kanya at hingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala. Ate Bot? Oo. Katulad nga ni Solomon at saka ni Elijah na sila ay matapang na nagsabi, 'di ba, no, ng katotohanan, 'di ba? At hindi sila gumante sa paraan nila, kundi ibinigay nila ang pagganti sa Panginoon, 'di ba? Kaya tayo mga kaibigan, kung kailangan nating mga tuwiran, sige mga tuwiran tayo, pero pagkatapos nating masabi 'yun, kumbaga make sure na 'yun ay galing sa Panginoon na pangangatwiran, after nun tanggapin man nila o hindi, sila na 'yun, bahala na sila doon, 'di ba? Basta tayo nagawa natin yung ating part, no? Yung utos ng Panginoon sa atin. Kasi makikita rin natin dito sa story yung obedience. Yung talagang dapat mag-obey ka sa sinasabi ng Panginoon. Totoo po. Sabi nga po, ayan, basahin po natin bago po kami magtapos. Ayan, sa aklat po ng Titus, chapter 2, verses 11 to 14. So ito po ang paalala sa atin sa hapong ito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So ito po ay walang pinipili, no? Wala pong kulay, wala pong kultura, kundi sa lahat na nagtuturo sa atin upang pagtanggihin natin saan? Sa kalikuan. So tayo po pala dapat ay tumanggi sa paggawa ng kasalanan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Verse 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at ang pagaligtas na si Hesus Kristo. Verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng makasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So napakaganda po ng paalala ng ating Panginoon Hesus sa hapong ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso. Ayan po. Na kung saan sa hapong ito, tayo po ay may biyaya na mula sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya, ang mga makasalanang lalapit sa ating Panginoon ay magkakaroon din naman ng buhay na walang tayo aariin niya. Diba? Na kanya, di po ba, Ate Bot? Napakagandang pangako po sa hapong ito. Kaya po tayo po ay patuloy na mamuhay ng nakasulat na kung saan sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang kaliwanagan, sa kanyang pag-ibig, biyaya at pagpapatawad, na kung saan tayo po mga kapatid ay wag po nating ilagay ang mga ang paghiganti sa ating mga kamay. Ikaw naman, Ate Bot, ano bang nais mo pang ibilin sa ating mga kapatid sa hapong ito? Tama po, tayo po ay
tunay na magpagpakumbaba, no? Sa totoo lang, hindi ito galing sa atin, kundi galing din sa Diyos. At alalahanin lagi natin na ang mayroon tayong mga angels, recording angels. Dahil hindi man tayo nakikita ng mga tao, hindi man tayo naririnig ng mga tao, pero nire-record ng angel kung ano ang ginagawa natin, araw at gabi. At sabi pa nga, araw-araw ding nakikita ng mga anghel ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, nagre-report sila, di ba? Sa Diyos kung ano yung ginagawa natin, no? Kaya talagang nakakatakot, Sister Shia, no? Na kahit hindi naririnig o nakikita ng tao, tapos pag-uusapan natin sila, yung mga mga marites, naku mga kapatid, maghunos dili po tayo. At dahil lagi nating alalahanin na merong recording angel. At saka paano tayo haharap sa Panginoon sa every time na magsisimba tayo, sasamba tayo, tapos meron pala tayong masamang kaisipan sa kapatid, 'di ba? Sa kapwa natin. Alalahanin natin merong retribution. Totoo po. Yeah. Kaya po, ito po ay payo lamang mga kapatid na get right with God, 'di ba? Kumbaga yung relationship natin sa Panginoon, ayusin natin. Personal na devotional, pagpe-pray, lagi makipag-ugnayan sa Diyos dahil ang Diyos ang magbabago sa atin, mag-aayos sa atin. Maging willing tayo na maayos ng Panginoon upang maging maayos din ang ating relationship sa ating mga kapwa. Amen. Ayan, maraming salamat po. Napaganda po na ibinilin sa atin po na ating kapatid Sister Bubot. Ayan, so kung kayo naman po ay may mga katanungan, maaari po kayo mag-post ang tanong. Sa linggo na po ang kasagutan. So ngayon po ay babati po muna kami sa mga nanood. Kung meron naman, ayan, maraming salamat po sa inyo pong pag-angtabay. So flash na lang po natin kay John Lloyd if we have in there. So para po bati naman natin at mga kapatid na nagstay para po sa hapon ito. Kaya Samuel, magandang hapon po. Sister Juanita Abot po. God bless your ministry po. Mas simpatiko mga ngaral watching from Paetes SA Church, Laguna, Philippines. Maraming salamat po. Ate Ruth, Tobias, sino pa po Ayan, Brother Eddie Aguilar. Good afternoon to all po. At yung sa iba pa, ayan pa, Tibot, ikaw naman bumati kay Brother Jerry. Hindi ko masyadong makita. Ayan, Brother Jerry Corpus, good afternoon po. Maraming salamat. June Gasper, ayan, nakakatuwa po. Pag-aantabay rin po. Albert Duyo, good afternoon everyone. At yun din po sa iyo po. Amen, mga sister, maraming salamat po sa pagkasama sa hapon ito. Nawa po sa maikling oras na ating pong pagsama at pag-aaral ng banal na kasulatan ay tayo po lahat ay may natutunan. Sister Mario Marbella, ay brother po. Maray na hapon sa Indo, ngamin watching from Bongalan, Daraga, Albay. Ay maraming salamat po. Hindi pa marunong mag-Bicol, pero ayan. So, maray na hapon din po sa Indo, Brother Mario. And Sir Rosalie, ayan, Pakoma, maraming salamat po sa panonood sa hapon ito. If you have questions po, you can also naman po put your own emotions or opinions. Pwede nyo rin pong ilagay yan sa ating comments. Ito po ay malaya naman. At tayo po ay wala po tayong pinipili na babasahin. So, as long ito po ay nasa standard guidelines po ng ating pong media team. Maraming salamat po sa Panginoon at purihin ang kanyang dakilang pangalan. Tayo po ngayon ay umabot na sa oras. Ayan, nakaabot na rin kami. Ayan, namin kayo mga kapatid. Hindi kami aabot. Ayan, so kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyo pong pakisama sa amin. So kami po yung nagagalak. At next week po kayo mag-alala, hindi na po kami makikita rito. So mga kalalakihan na po talaga ito. So maraming salamat po sa panalangin din naman sa hapon ito. Ate Bot, magpapasalamat ka rin. Salamat po sa lahat at sa aking sa pamilya na supportive at si Mama. Mama Ramos. Habol. Mama Perla, salamat po at alam ko ikaw po ay napaka-supportive na nanay at napaka-buti at mapagmahal na ina. Ganon din sa aking mga anak. Si Nulay, alam ko papanoorin mo to kasi gabi dyan sa inyo. Madaling araw. Ayan. Kaya panonoorin niya to ng replay. So, God bless sa inyo mga kapatid.
Yeah, maraming salamat po. Ngayon po ay tayo manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, tunay nga po Ama, kami nagpapasalamat sa hapong ito sa inyo pong banal na biyaya sa dugo ni Kristo na ipinagkaloob sa amin upang kami mga makasalanan Ama ay may karapatang tawagin ninyong anak at makasama dyan sa langit na bayan. Ama, tunay nga po yung banal na pag-ibig ang magbibigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ipinagdadaanan sa mga persecution Ama, sa mga taong nag-curse sa amin Ama. Tunay nga po yung dakilang pangalan sa tamang panahon Ama, kayo po ang aming dakilang judge na kung saan tunay nga po na walang may tatago sa inyo pong banal na harapan, kundi Ama, kayo po ang magtatama ng lahat at ipapakita sa buong sanlibutan ang tunay na pananampalataya. Ama, pagpalain din po ang mga kapatid na kasama namin sa hapon ito. Nawa sila Ama inyo pong gabayan at basbasan na mabuting pangangatawan, nilayo sa mga kapahamakan, at nawa Ama sa sunod na mga pag-aaral ay makasama namin muli sila Ama na may kasiglahan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga pamumuhay. Pagpalaan mo din sa amin at nagpapasalamat kami sa pagdinig na iyo pong mga panalangin. Ito po aming hiling, di sa aming karapatan, sa pangalan ng aming manunubos sa si Jesus. Amen. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis